So welcome back at dito ulit kayo sa channel ni Wilren Magisa. So bago tayo magsimula, kung nagugustuhan niyo yung mga video natin, subscribe kayo and comment kung may mga katanungan kayo. So sa video na to, nag-set up ako ng lamesa dahil mag-unboxing tayo ng phone gimbal. So bumili ako ng Moza Mini MX. Ito siya. At mag-unboxing tayo today. So, yon simula. Yung kahon niya ay flat na box. So smooth. Pero hindi siya corrugated. So, quality naman. Parang balot to sa isa pang kahon sa loob. So, tanggalin natin yung sticker. Yan. So, ito yon yung parang outer shell. And then yung inner shell niya ay eto, kulay black. Mukhang okay naman. Tapos nandito yung tape. Tanggalin na natin. So ito siya. Ang laman niya ay manual. Tapos I think ito na yung pinaka gimbal niya. Ito, lagyan natin yan dito. Tapos tali. Tapos charger. And ano to? Mini instructions din. Tapos sa baba niya may isa pa na kahon, so bubuksan natin. Yan. So may maliit siya na black na box. Tapos sa loob niya ay, may pouch. Okay. At may laman pa. So may pouch. And then sa loob ng pouch ay, ito, yung tripod. So yun, pouch, tripod, dalawang manual, tapos yung gimbal niya mismo, tali, tapos charger. First impression ko dito sa gimbal, medyo mabigat siya, pero hindi naman sobrang bigat. Pero paano ba siya i-explain? More on ano siya, parang hindi siya sirain. So parang feel ko kahit ma-aksidente ko itong malaglag, hindi naman to masisira agad. Saka yung second impression ko ay sobrang compact nung pagkakatiklop niya. Actually, tingnan natin sa manual kung paano siya bubukas kasi parang kakaiba siya. Parang stiff, matigas. Paano kaya siya iikot? So, gagamitin ko na lang yung maliit. Feel ko naman nandito na yun. At ayun, may nakalagay pa dito sa manual na meron siya na app. So, da-download natin yung app na yun. Tingnan natin kung para saan. So, eto, para mabuksan siya, base dun sa manual, kailangan ko itong iikot ng counterclockwise. So, try natin Tigas. Yun. So, pag inikot mo siya ng counterclockwise, tingnan natin. Nag-click na siya. So, parang 90 degrees. Pero feel ko pag ikot pa natin siya, ayan, meron na siya nung diretso na siya. Ito. So, I think yun yung step 1. Tapos ito, umiikot na siya. Okay. Pero etong dalawa sa taas, hindi pa siya umiikot. So, nakalagay dito sa taas, kung lang kung mapapansin nyo, meron siyang lock at saka naka-unlock na icon. So, ilalagay ko to sa unlock icon. Yun. So, gumagalaw na siya. Tapos, ganun din dito sa may area na lalagyan mo ng cellphone, meron din siyang icon dyan. So, dapat itapat ko siya sa unlock, which is papunta dito. Yun. I think free na siya. So, ito siya. Try natin siyang i-on. Ay, wala pala akong cellphone. Wait lang. Kuha tayo ng cellphone na magagamit. Yun. We're back. Ito na yung cellphone. Ito yung una kong cellphone na ginagamit nung nagbablog ako. So, iPhone 6.
So, sabi dito, sa manual, ay mag-download daw tayo ng Moza Genie. At dinownload ko na siya. Tingnan natin kung ano nagagawa niya. So, pag inopen mo yung Moza Genie, ito siya. Enter now. Ayan. Tapos, allow all. Wait lang. A few moments later. Okay. So, sa app, i-request nyo na mag-access siya sa photos mo. So, i-allow mo lang yon, and microphone and camera. So, tatlo yung i-allow mo sa kanya. Photo, microphone, and camera. Tapos, makaka-enter ka na sa kanya. And, eto siya. Actually, ano pala siya? Para siyang camera app. Yan. So, camera app pala siya. So, para may sarili siyang software sa pag-capture. So, ngayon, try natin siyang ikabit. So, sa pagkabit, meron siyang slider. So, taas-baba. So, isushoot lang natin siya. Yan. So, ayan, nakakabit na siya. Pero, ano pa siya, flimsy pa, patay pa eh. Kasi hindi ko pa siya na-turn on. Ito yung turn on. Ilo-long press mo lang siya. And, ayan na. So, gumagana na siya. Okay, so, ayan. So, stable siya. Stable naman siya kahit pa paano. Ay, wait lang. Ba't ganun? Baka may problema ko sa view. Bumaba. Ayan. So, ayan. Okay. Ayan. So, ngayon, nakakonekta na siya, may video na siya. May nakikita ka dun sa yellow na connect. So, ipe-press natin yung connect. Device searching. 2 hours later. Okay, good naman siya. So, pag nakakonect na siya, ayan, ito na siya. So, pag kukuha ka ng picture, quick press lang dito, and then you can control yung movement kung kailangan mo ng, ayan, dito sa joystick. Okay, so try natin ikabit to, yung tripod. So, yung tripod, bubukas lang. Bukas na ba to? Ayan. Open na siya. At nalalagay siya dito. So, ito yung hawakan niya. Dito meron siyang tornilyuhan. Papasok natin siya dyan. Yan. Tapos, ayan. So, overall, ang impression ko, okay to. Nung na-set up ko siya is, medyo nasa heavier side siya. Well, actually, ito pa lang naman yung una kong gimbal for phone. Kasi ang ginagamit ko ay ito, DJI Osmo Pocket. Ito yung una kong camera. So, yung weight nito mas magaan compared dito. Pero napansin ko kasi dito, mukha siyang rugged. Matibay talaga ang niya, built sa kanya. So, feel, yan, medyo siya, rigid. Kasi yung isa kong ginagamit medyo flimsy. So, pag tinurn off ko pa siya, ano mangyayari? Turn off natin okay, pag na-turn off mo, wala lang, ganun lang. Pero patay na yung gimbal ko, hindi na siya matigas. Pag naka-on siya, mahirap siyang galawin. Tapos, tatanggalin mo lang yung cellphone. I-close mo lang yung app. Okay. Tapos, try natin ilagay ngayon sa pouch. Ilagay na natin siya dito. So, kung itatago natin siya, tiklop lang yung tripod. Tapos, kalasin lang. And then dito, ibabalik natin yung mga lock niya. So, mula dun sa mga unlock positions, ipihitin lang natin siya sa mga
lock position. Ito, clockwise, so balik. Ay, baliktad. Yan. Ito pala. Yan. Yan, mabalik na siya. Tingnan natin kung kakasya. Kasya ba? Ay, mali. Dapat pala ito. Yan. Pag ganito mo siya ilagay. Pag ganito talaga. Medyo sakto yung fit. Kasya ba yung charger? Yung charger, hindi ko masyadong feel. Parang maganda lang siya para for ilang months lang. Hindi siya ganun kaganda na yung wire niya. Okay. Tapos, itong tali, optional siya. Pwede mo ilagay, pwede hindi. Pero, kung ilalagay natin siya sa pouch, kasya naman siya lahat. Okay. Yung isa kong camera, ito yung lalagyan niya. So, i-compare nga natin kung ano yung kung ano ba yung size difference. Yan. Actually, maganda to sa pouch kasi matibay to eh. So, feel ko okay lang na ganito. Yung isa kong camera medyo maselan kaya nasa hard pouch. Ayan yung comparison ng mga lalagyan nila. So, ba't ba ako bumili nito? Meron naman ako nung DJI. Actually, yung DJI kasi all-in-one camera siya na pang vlogging. Kasi yung gimbal niya, naka-attach na yung camera mismo sa gimbal niya. In addition, meron siyang wireless mic, merong holder ng mic, tapos meron siyang may wide lens, so mga additional features. Ang disadvantage lang kasi nung DJI ko is wala na siyang upgrade. So meaning pag kinuha mo siya, parang yun yung all-in-one if gusto mong ma-improve pa yung pag-vlog mo. Actually, yun yung parang second step ko kasi nung una, ginamit ko lang talaga, cellphone lang. Kung makikita niyo yung mga video ko, yung gumagawa kami ng project ng anak ko, puro eto lang yun. Tapos, nung medyo, naging komportable na ako, nag-enjoy na ako, yun yung sunod kong binili, yung Osmo Pocket 2. At ngayon naman, gusto ko magkaroon ng isa pang extra camera para maging dalawa yung view ng mga video ko. Pero wala kasi akong budget para bumili pa ng isa pang mamahaling camera. So bumili ako ng mas murang option which is eto. Tapos gumit ko na rin cellphone ko ulit. Ito lang ulit. Para papagandahin ko lang ito. So yun yung comparison niya. Kasi eto, mas mura to. Yung DJI Osmo Pocket 2, binili ko siya last year. Ang price nun is 30K. Kasama yung 128 gig na SD card. So medyo siya, investment talaga yon. Ito, ang price nito sa Shopee ay 3.2. Tapos, nag-voucher kami. So, yung from 3.2, naging na lang siya. 2,700, which is very good deal naman. Pinaka gusto ko dito ay siya. Feel ko dito masisira basta-basta. Kahit mabangga-bangga to, okay lang. Pero ang disadvantage lang na nakikita ko ay, syempre malaki siya. Pag naglalakad ka sa labas, kitang-kita talaga na nagvi-video shoot ka. And yun nga, medyo mabigat siya compared dun sa mas maliit. Pero yun lang. So expect nyo na gamitin ko to madalas. Itatandem ko na siya dun sa isa kong camera. Kung may mga question kayo or kung may gusto kayo na i-clarify, lagay nyo lang sa comment. Lalo na yung mga interesado na gustong mag-vlog. Pero sa totoo lang, di nyo naman ito kailangan. Kahit nasa kalagitnaan na kayo. Ang importante lang naman talaga kung gusto nyo gumawa ng mga YouTube video, i-upload niyo. Kasi alam ko naman nagtatry kayo, nag-a-attempt kayo na gumawa ng video. Pero baka naunahan kayo ng hiya. Kung babalikan nyo lahat ng video ko, puro kalokohan. Hindi siya masyadong maganda. Sa totoo lang. Pero para i-ginol ko sa sarili ko na kahit ano yung itsura niyan, dapat mag-upload ako ng mag-upload. Kasi eventually, makukuha ko na kung ano yung dapat ko. So,
yun, sana maka-inspire ako kasi gusto ko rin na marami yung gumagawa ng video para may makakwentuhan tayo. So, yun lang. Sa lahat ulit, kung nag-enjoy kayo sa video, subscribe, like nyo yung video at magkita-kita ulit tayo sa susunod. Actually, may maganda pa akong subject na pwede kong i-share sa inyo. Pero sa susunod na video na lang yun. Ito yun, medyo sad story yun. Nalugi kami. So, yun lang. Salamat ulit. And have a great day, guys. Bye-bye.